Minsan, isipin na rin natin kung paano tayo sasaya. Mga pagkakataon na nasabi natin sa sarili natin na ito ang gusto ko at dito ako masaya. Masisisi mo ba ako kung ang buhay na pinili ko o ginusto ko ay ganito? Ang karanasan ko ay masasabi ko na hindi katulad ng sa iba. Aminin man natin o hindi, sa palagay ko, some of you ay katulad ko na mas gusto ang karelasyon ang may edad. Kung hindi man karelasyon, ay yun talagang maraming alam pagdating sa karanasan. Yung hindi baguhan at pinipili ang talagang may magandang katawan. May abs na masasabi kung tawagin ng iba. High school pa lang ako, ay nagka-crush na talaga ako sa mga may edad. Ayaw ko kasi yung halos kaedaran ko lang o medyo matanda lang sa akin ng konti. Feeling ko, FC lang talaga yung mga kaedaran ko. Feeling close kumbaga. Ako si Mary Ann, isang fresh graduate mula sa probinsya ng Isabela. Graduate na may karangalan. Hindi ko alam kung madadala ko ba ang karangalan na yun sa tinatahak kong daan. Kadalasan kasi, kumukuha ko ng oportunidad sa mga bagay na alam kong kaya ko. Pagkatapos ko mag-aral ng koleyo, ay pinagpatuloy ko ang buhay ko sa Pampanga. Pagtapa ko ng Pampanga, ay masarte naman ako na nakahanap kaagad ako ng magandang trabaho. At sakto naman yun sa kursong tinapos ko. Sabi nila na ang buhay daw sa Pampanga ay talagang masagana. Kaya sinubukan ko. Dagdag mo pa ang maraming establishmento na hindi mo makikita sa isang probinsya, lalo na kung liblib pa ito. Marami na nagsasabi na maganda ako, kaya mabilis ako makakahanap ng maayos at magandang trabaho pagka-graduate ko. Karamihan daw kasi sa mga malalaking kumpanya o private company, ang unang pinipili sa mga posisyon ngayon ay talagang may mga itsura at maswerte daw ako. Sa tingin ko naman ay hindi rin. Nasa abilidad mo rin yan at kung paano ka sa interview or kung ano ang kaya mong ibigay sa ina-applyan mo. Bonus na lang yung pagiging maganda, katulad ng sa akin. Maiksi lang ang buhok na ma-wavy ng konti. Dumagdag pa ang maliit kong muka. Morena ang tawag sa akin sa amin. Madalas, napagkakamala rin lang kung may lahi. Dahil sa itsura kong mukhang anak daw ng Bombay. Pero ang totoo ay purong Pilipino ang mga magulang ko. Pagkatapos kong ma-interview, ay nakapasok naman kaagad ako sa isang private company bilang isang sales executive. Masaya ako sa naging trabaho ko. Hindi lang ganda ang puhunan, kung hindi
abilidad din. Bonus na lang yung skills ko. Mas pinili ko magtrabaho dito sa Pampanga kaysa sa probinsya dahil na rin sa laki ng agwat ng sweldo. Mababa kasi ang minimum wage doon sa probinsya kaysa sa lugar na city katulad nitong Pampanga. Unang pinupuntahan rin kasi ito ng mga turista. Dahil na rin sa malayo ang tinitirahan ko sa company na pinapasukan ko, ay napagpasyan ko na maghanap na lang ng mauupahan sa malapit para di na rin ako mahirapan. May mga sinasabi ang mga katrabaho ko na may bed space pa raw sa inuupahan nila. Kaya lang, ayoko naman tanggapin kahit malapit dahil ayoko ng maraming kasama sa kwarto. Gusto ko rin naman ng privacy. Isa pa, hindi talaga ako sanay na marami o may kasama sa iisang kwarto o sa isang tinitirhan. Nasanay ako na tahimik rin ang paligid. Kaya medyo iritable ako kapag magulo ang tinitirhan ko. Sa paghahanap ko, di katagalan, ay nakakita naman ako ng ang mga apartment sa di kalayuan. Medyo mahal din ang renta, pero mas okay naman kaysa hassle pa sa akin ng bumiyahe ng malayo o may kasama sa apartment. Sa napuntahan ko ay sakto naman na kaalis lang ng isang umuupa rito nung araw din na yon. Kaya nakapagpa-reserve ka agad ako. Ang mas maganda ay walking distance lang din ito sa trabaho ko. Kung tatantyahin ay 5 minutes away lang kapag nilakad. Nasilip ko na rin ang loob. Maliwalas kaya nagustuhan ko. At di ko na rin pinakawalan. Ang apartment na yon ay pagmamayari ni Manong Roel. Tatay Owen ang tawag sa kanya ng ibang umuupa. Nakatabi ng sakin. Manong Roel naman ang naitawag ko. Dahil sa probinsya, Manong Ukwi ang tinatawag kapag mas matanda sa'yo. Ayoko naman tawagin na tatay. Dahil ayoko naman na feel niya na matanda na siya. Sa totoo lang, medyo maputi na rin kasi ang buhok ni Manong. Kaya siguro, ganun ang tawag sa kanya. May edad na rin si Manong. Kung ako ay 24, siya naman ay 52. 25 years lang din ang agwat ng edad namin sa isa't isa. Kahit medyo matanda na ito sa edad, ay hindi naman halata sa pangangatawan nito. Dahil kitang-kita mo pa rin ang kisig ng katawan niya. Maputing kulay at makinis. At batang-bata pa ang muka. Kahit medyo may mga puti na ang buhok niya. Kung titignan mo nga, ay parang mga nasa mid-30s lang siya. Kung titignan mo rin, ay mas bata pa siyang tignan kaysa sa mga katrabaho kong lalaki. Pagdating ko sa tapat ng apartment na titirhan ko,
ay inilipag doon ng taxi driver ang mga gamit na dala ko. Isang malaking maleta at dalawang kahon na malalaki. Ngayon din ang sinabi kong araw kay Manong na lilipat ako. Pero, imbis na excitement ang maramdaman ko, ay nawala ako sa mood dahil sa kilos ng taxi driver na basta na lang ibinaba sa gitna ng kalsada yung mga gamit ko. Naibigay ko naman ng tama ang bayad ko. Bala ko pa naman sana siyang bigyan ng tip kapag naihatid niya na ako sa tinutuluyan ko. Pero basta na lang siyang sumakay sa sasakyan niya at mabilis na pinaharurot ang sasakyan niya, nakala mo hindi ako nakapagbayad ng tama. Lokong taxi driver yun ah. Hindi mo lang ako tinulungan. Di ba uso sa kanya yung pagiging gentleman? O baka nakulangan sa bayad ko? Naiinis na sabi ko. Tsaka ako sabay na binuhat ang mga gamit ko. Dahil sa pagkainis ko, ay nakapokus na lang ako sa mga bitbit ko at di ko na malayan na may nabunggo na pala ako. Muntik na akong matumba at tuloy na natumba at nalaglag ang mga gamit ko. Buti na lang at napakapit ako sa nabunggo ko nang mabitawan ko ang kahon. Napalanok ako nang tumambad sa akin ang mamasal-masal nitong katawan na halatang alaga sa pagji-gym. Dahil nakasando lang ito, kaya kitang-kita ko ang mga abs na bakat na bakat. Nang iniangat ko ang ulo ko, ay nagulat ako nang makita ko si Manong. Si Manong pala ang nasa harapan ko. Nabalutan ako bigla ng hiya dahil sa nangyari. Ay, pasensya na po, Manong. Hindi ko po kayo napansin. Hindi ko po sinasadya. Walang mapaglagyan ng hiyang sabi ko. Lumayo ako ng bahagya dahil hindi ko pa siya baka kabisado at baka kung ano ang isipin niya. Naku, ayos lang iyon. Nakita ko kasi na nahihirapan ka sa mga daladala mong yan. Kaya lumabas ako para tulungan ka sana. Maaliwalas at nakangiting sabi nito. Sabay turo sa mga box na nasa harap ko. Ay, oo nga po. Nakalimutan ko po kasi. Nainis po kasi ako dun sa taxi driver na ibinaba sa gitna ng kalsada yung mga gamit ko. Basta na lang din umalis na kala mo ay hindi ako nagbayad ng tama. Walang lingon-lingon, tsaka pinatakbo yung sasakyan niya na mabilis. Sabi ko na inaayos ang tali ng box na medyo nasira dahil sa pagkabagsak. Agad naman ako tinulungan ni Manong sa mga bitbit ko at iniretso niya iyon sa tapat ng apartment ko. Inabot niya na rin sa akin yung susi ng bahay. Wala ka nang paproblemahin dito. Nahinto siya sa sasabihin niya. Ano nga ulit yung pangalan mo? Nakakahiya dahil nakalimutan ko. Nahihiyang sabi niya. Ah, ayos lang po. Mary Ann po, Manong. Pwede niyo po akong tawaging Ann para mas madaling banggitin. Sabi ko na nakangiti at pinakita ko sa ekspresyon ng mukha ko na ayos lang talaga. Pasensya na talaga, Ann. Di bale, nalinis ko naman na dito. Pati sulok-sulok ay nalinis ko na talaga ng maayos. Kaya wala ka nang paproblemahin. Sabi nito pagkapasok namin ng bahay at inilapag niya ang mga gamit ko. Naku, maraming salamat po talaga, Manong. Mukhang wala na po akong gagawin dahil maayos na po ang lahat. Maayos na po ang buong kwarto. Sabi ko sa kanya at saka inikot yung mata ko sa paligid.
Nakita ko na mas maganda at maayos na ngayon. Bagong pintura din yung buong kwarto. Mga dalang gamit ko na lang ang ayusin ko. Salamat sa gwapong nasa harapan ko ngayon. Di kalakihan ng apartment na inuupahan ko. May isang bed at mayroon na ring CR at lababo sa loob. Kaya wala na akong dapat problemahin. Lalagyan ko na lang ng kortina ang higaan ko para magsilbing divider ng kwarto. Dahil wala itong divider at buong kwarto lang talaga. Maiwan na kita rito, Ann. Magsabi ka lang kung may problema or may pwedeng ayusin. Sabi sa akin ni Manong bago itutuloy ang lumabas ng bahay ko. Sige po, salamat po ulit. Habol kong sabi nung nasa pinto na siya. Inayos ko na rin kasi yung mga gamit ko para mabilis ako makapag-adjust dito. Sandali pa ay nagpahinga na ako dahil napagod ako sa pag-aayos nito. Nakatingin ako sa may bintana at nakita ko na doon si Manong Ruel na nagdidilig ng mga halaman niya. Nakasando ito at kitang-kita mo ang matipuno nitong katawan. Napatampal ako ng noo ko nung napupunta na sa iba ang pag-i-imagine ko. Ano ba yan, Ann? Ano bang ginagawa mo? Sabi ko sa sarili ko. Sa totoo lang, ganito nga kay Manong talaga yung mga tipo kong lalaki. Yung may dating talaga ang pangangatawan. Kahit may edad na. Katulad na lang ng mga kilalang aktor na may edad. Pero ito ngayon, nasa harapan ko na. Totoong totoo. Hindi ko alam kung bakit biglang bumibilis ang tibok ng puso ko kay Manong. Pero kapag nakikita ko siya o nasasalubong, ay iba ang dating niya sa akin. Parang inaakit ako. Minsan ay lumakas ang ulan at may tulo pala sa loob ng inuupahan ko. Kinatok ko si Manong sa bahay niya. Dahil kahit ako ay hindi ko maremedyohan ng bagay na iyon. Mataas kasi ang bubong at hindi ko rin maabot. Kailangan ng hagdan para maayos ang tumutulong yero. Tao po, Manong. Tao po, Manong Ruel. Malakas kong sabi at ilang ulit. Hindi niya siguro ako marinig. Dahil na rin siguro sa sobrang lakas ng ulan. Medyo matagal din ako nagtawag at maya-maya pa ay bumukas na ang pintuan niya. Oh, basang-basa ka, Ann. Bakit napasugod ka? Tanong niyang nakatingin sa dibdib ko. Hindi rin naman ako nailang dahil sinadya ko rin nang makita niya to. Alam kong bumabakat iyon dahil sa manipis na suot ko. Kasi po Manong may tumutulong pa sa loob ng bahay. Manghihiram po sana ako ng hagdan. At kung maaari, ay magpapatulong po sana ako na ayusin yun. Sabi kong giniginaw. Dahil palakas na rin talaga ng palakas ang ulan. At may kasama pang malamig na hangin. Sandali at kukunin ko ang mga gamit ko. Saglit siya na pumasok sa loob para kuhanin yung mga gamit niya. Nung nakuha niya na iyon, ay sabay kaming pumunta sa apartment ko. Pasensya na, Ann.
Hindi ko alam na may naiwan pa ring butas sa bubong nung inayos ko. Sabi niya nung pababa na siya ng hagdan. Tinakpan niya ang butas ng pandikit para di na tumulo ulit. Ayan, tapos na. Sabi niya na nakangiti. Binigay niya sa akin yung number niya. At saka sinabi na i-text ko na lang daw siya kapag may kailangan ako. Kinuha ko yun at agad na sinave sa cellphone ko. Nagpaalam na rin ito na umalis. Paghiga ko ay agad ko siyang tinext. Nagpasalamat ako dahil sa ginawa niya. Nagulat ako nung mag-reply siya. Akala ko yung mga katulad ni Manong ay hindi mahilig sa pagte-text or hindi naglo-load. Simula ng araw na yon ay nagkaka-textan na kami. Mula umaga hanggang gabi. Madalas ay siya ang unang nangangamusta. Madalas niya rin akong tinatanong kung kumain na ako. Minsan, madalang ko ring replyan dahil sa busy ako sa schedule ko sa work. Nagpatuloy lang ang pagiging mag-textmate namin. Hanggang sa inamin niya na minsan ay nagkagusto siya sa akin. Dahil daw hindi ko pinaramdam sa kanya na may edad siya. Piling niya pangaraw bumata siya dahil sa akin. Gumagaan din daw yung araw niya kapag nagkakateksan kami. Napangiti ako. Parang may ibang tumatakbo sa utak ko. Tinanong niya rin minsan na kung pwede siyang pumunta sa apartment ko kahit wala siyang gagawin. Kwentuhan daw para hindi na daw kami sa text lagi nagkwentuhan. Pumayag naman ako. Lumipas na ang ilang araw ay nagsabi siya na dadalaw siya sa apartment ko. Itinapat niyang linggo para walang tao dahil busy ang mga tao na masyal dito sa Pampanga kapag araw ng linggo. O kaya naman, yung iba ay umuwi sa kanya-kanya nilang mga bahay. Nagluto ako ng pansit at nagtimpla ng juice para may mapagsaluhan kami habang nagkakantuhan. Nagsuot na rin ako ng simpleng damit at maikling short na 1/4 ng hita ko. Casual na bis lang na araw-araw kong sinusuot. Narinig ko may kumatok na sa pinto at alam kong si Ruel na iyon. Pasok ka. Nakangiting sabi ko. Nakita ko na agad na pinagpawisan siya nung tiningnan niya ako. Napasulya pa siya ng konti sa dibdib ko bago siya pumasok ng apartment. Para sa'yo, inabot niya yung nakatago niyang bulaklak sa likod na pinitas niya pa raw sa mga halaman niya. At isang maliit na chocolate. Salamat, nag-abala ka pa. Maupo ka na. Umupo siya at napapansin kong panay ang iwas niya ng tingin sa akin. Bakit ba parang kinakabahan ka? Casual na tanong ko sa kanya. Ang ganda mo kasi, utal na sabi nito. At ang sexy mo pa. Sa haba ng kwentuhan namin, ay nalaman ko rin kung bakit wala siyang kasama sa bahay niya.
Nasa ibang bansa na raw pala ang mga anak niya at nakapag-asawa doon. 5 taon na ring patay ang asawa niya, kaya nililibang na lang niya ang sarili niya sa pag-aalaga ng halaman. Hindi naman niya mabitawan ang mga apartment niya dahil dito rin siya kumukuha ng pang-araw-araw niyang gastusin. Para daw yung pinapadala ng mga anak niya ay panggastos na lang niya at iipunin niya para kung sakaling mawala siya, ay may maiiwan siya sa mga anak niya kahit nakasettle na ang mga ito sa ibang bansa. Di katagalan ay tumahimik ang paligid namin. Ano na, wala ka ng kwento? Nagtatawang tanong ko sa kanya. Nakatitig pa rin siya sa akin. Iba ang ganda mo ngayon, Ann. Napangiti ako. Kahit medyo natatawa ako dahil sa paulit-ulit na ang sinasabi niya, ay lumapit ako sa kanya at kumandong, sabay kumapit sa braso niya. Alam kong sa ginawa kong yon ay nadadala na siya. Hindi niya na rin pinalagpas ang pagkakataon. Nagpatuloy hanggang sa mangyari ang talagang inaasahan namin na mangyari. Napangiti ako. Ito ang tipo ko, yung katulad ni Ruel. Simula nun, ay tumagol ang ganong ugnayan namin ni Ruel. Naging 1 taon din mahigit ang naging relasyon namin. At ginagawa namin yon linggo-linggo. Lalo na kapag walang mga tao sa paligid. Hindi ko alam kung may relasyon ba talaga kami o wala. Basta masaya lang ako sa pinaparamdam niyang pag-aalaga sa akin. Maayos at naging masaya kami ng mga panahon na magkasama kami. Pero nanatiling lihim sa lahat ng nakapalibot sa apartment. Natigil ang relasyon namin nang madestino ako sa Cavite dahil na-assign na ako doon bilang manager. Hindi na ako nakabalik ng Pampanga at naiwan doon si Roel. Nawala na rin kami ng contact sa isa't isa dahil nasira ang cellphone niya at through line na lang kami nagkakausap. Hanggang sa tumagal yon at sa hinabahaba ng panahon, ay nawala na rin talaga kami ng communication sa isa't isa. Sinubukan ko pang hanapin siya sa social media. Baka mayroon siyang account. Pero hindi ko talaga nakita at baka wala talaga. Hanggang sa umuwi ako ng Isabela at nakapag-asawa na. Isa pa rin akong manager sa Cavite. At ngayon, may isa na akong anak na 8 taon na. Tahimik ang buhay at masaya dahil mabait ang napangasawa ko. Mas bata lang ng 5 taon kay Roel. Binata at first time niya